Magandang araw po, si Dr. Willie Ongboto. Sa video na to, magbibigay ako ng mga tips para sa mga buntis at balak magbuntis. Kamakailan lang meron tayong nabasang post sa Facebook na nakakalungkot. May isang buntis, pumunta siya sa isang private hospital, tinanggihan siya dahil kulang ang pera niya. At dahil palipat-lipat siya sa mga government hospital, namatay na yung bata. Itong mga kaso ay hindi kakaiba. Actually, libo-libo ang ganitong kaso sa Pilipinas. Malaki talaga problema ng healthcare sa bansa natin. 50% ng mga Pilipino ay namamatay nang hindi nakikita ng doktor. Number 1, sa mga private hospitals, sa tingin ko kung talagang emergency, kailangan natin tanggapin. Kahit malugi kayo konti, kawawa talaga yung mga pasyente. Minsan talaga dun sila aabutan Pero sa mga public naman, sa mga pasyente, alam naman natin private hospital yan. Kaya mahirap pa na lagi tayong nakikiusap, lagi tayong nakikipag-away para tanggapin yung kamag-anak natin, ay hindi rin tayo tatanggapin. So kung talagang kulang budget natin, doon na lang tayo sa government hospital. Pangalawa, sa mga government hospital naman, marami naman dito ay kulang ng gamit, kulang ng incubator, kaya hindi rin matanggap yung pasyente. Para sa akin, kung nagtatrabaho tayo sa government hospital, kailangan natin labanan yung sistema. Kung medical director kayo nitong mga hospital, kailangan mag-request kayo sa DOH at humingi tayo ng mga gamit. Kasi kung di magsasalita yung mga doktor na nagtatrabaho sa government hospital, sino pa magsasalita para sa mga pasyente? Sino maglalabi para sa mga pasyente? Sa tingin ko, trabaho natin to. Mahirap talaga maging doktor sa Pilipinas. Number 3, sa DOH, sa tingin ko, kulang ang payo natin para sa mga buntis. Kaya nga hindi umaabot itong advice natin sa publiko at hindi nila alam kung anong gagawin. Kaya sa video na to, tayo magbibigay ng payo kung anong gagawin ng mga buntis. Number 1, kailangan planado ang pagbubuntis. Mas maganda nga every 3 years ang pagbubuntis. Huwag taon-taon para makarecover yung katawan. Number 2, kailangan nyo ng prenatal check-up. Kailangan buwan-buwan ang prenatal check-up. Merong libreng prenatal check-up sa health center para ma-check up yung bata, mabigyan kayo ng bakuna, mabigyan kayo ng vitamins, at ma-check yung blood sugar at blood pressure nyo. Malalaman din ng doktor kung high risk or delikado ang pregnancy ninyo. Pag high risk ang pregnancy, let's say more than 35 years old yung nanay o wala pang 18 years old, high risk pregnancy yan, baka hindi kayo pwede manganak sa lying-in lang. Kailangan nyo sa government hospital. At number 3, kailangan planado yung panganganak. Saan manganganak, anong hospital, anong perang dadalhin, para ready na tayo. Kasi mahirap yung pabigla-bigla. At merong mga warning signs na kailangan dadalhin na sa hospital. Number 1, any vaginal spotting. Pag may spotting, nagdudugo, hindi normal yan sa buntis. Humihilab, di ba? So, delikado din yan. At syempre, titingnan rin natin yung galaw ng baby. Baka hindi na gumagalaw yung baby, bad sign yan. So ito yung mga tips na kailangan talagang ready tayo pa nagbubuntis. At sana naman hindi na mangyari o mabawasan na itong pangyayari. Pero talagang kailangan natin paglaban yung mga pasyente. Kung hindi kasi wala na magsasalita para sa kanila. Para sa akin, mula pa noong 2007 ay hindi na ako sumisingil ng professional fee kahit kanino. Lahat ng pasyente ko ay charity na, puro na kami medical mission. At lahat ng mga articles ko dito sa Facebook ay libre na. I have 1,000 articles. Kahit mga videos ko dito sa YouTube, almost 400 videos, libre na po lahat. Kasi nga, mahirap maging doktor dito sa Pilipinas. Kung balak nyo mag-doktor, kailangan ready kayo mag-serve. Kung gusto nyo kumita ng pera, sa tingin ko, ibang profession na lang. So, ingat po kayong lahat. Sana hindi na mangyari ang mga ganito. At sana isang araw maayos na rin natin itong problema ng kalusugan sa bayan natin. Paglalaban po natin to. God bless.